Balitang consumer at kalakalan naman mga kapatid, iniimbestigahan na raw ng Energy Regulatory Commission ang pagpalya ng mga power plants sa bansa. Sa tala kasi ng ERC, nasa 66 na planta na pala ang pumalya simula pa noong Lunes. Dahil dito malaki ang nataba sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas, kaya nakataas ngayon ng yellow at red alert. Sabi ng ERC, limitado lamang kasi ang maintenance period ng mga planta. Oras daw na lumagpas sa inilaan na panahon ang pagkukumpuni sa planta, may katumbas na itong multa. Tiniyak naman ng Energy Department na nakikipag-ugnayan na ito sa National Grid Corporation of the Philippines para masolusyonan ang isyu sa supply ng kuryente. Muli namang tumaas ang presyo ng baboy sa mga pamilihan dahil pa rin sa epekto ng African Swine Fever. Base sa monitoring ng Agriculture Department, umaabot na sa 420 piso kada kilo ang presyohan ng liempo. Pumapalo naman sa 370 piso ang presyo ng pork kasim. Pero sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi dapat lumagpas sa 360 piso ang liempo. Hanggang 320 piso lamang naman daw ang dapat bentahan ng kasim. Tiniyak naman ng DA na sisilipin nila ang labis-labis na presyohan ng baboy sa mga pamilihan. Naniniwala naman ang Foundation for Economic Freedom na malaking tulong ang pag-amyenda ng economic provisions sa ating konstitusyon sa paglikha ng mga batas para nga makasabay ang Pilipinas sa global realities o pandaigdigang sitwasyon. Sabi ng grupo, pupwedeng magbigay ng kasiguruhan sa direksyon ng pang-ekonomiyang mga pulisiya ng bansa. Sa ngayon daw kasi may kawalan daw ng katiyakan dahil sa mahihigpit at magkakasalungat na probisyon sa bansa. Magandang paraan din daw ito para matugunan ang mga monopoly at duopoly na talamak sa local market. Mapipilitan din daw ang mga lokal na kumpanya na pagandahin ang kanilang serbisyo dahil sa banta ng kompetisyon mula sa foreign players. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.